Ang damot naman nito. Minsan lang ako manghingi ng tulong sa'yo. Sila, respetuhin natin yun. What up sa inyo lahat dyan? It's your chill pare Rob. Nagbabalik. After 2 weeks, salamat po sa mga nagtatanong kung may bago tayong episode, kung may bago tayong topic. Salamat po, nag-aantay kayo. Pasensya na tagalan, busy lang talaga. Mahirap mag 8 to 5 on Monday to Saturday. So, good morning sa Canada. Good morning sa Pilipinas and good evening sa Canada. And I hope y'all have a good week up ahead sa mga taong lumalaban dyan. Patuloy tayong lumaban hanggat marating natin ang dulo. So, today is a very sensitive topic for me and I want to share it with everyone kasi I know may mga nakarelate dyan. Tayo po, ang pool natin is we're working towards improvement, may it be self-improvement. Kami po, hindi pa kami fully established dito kung nasan po kami. And we're working towards a goal where our family and our family back home is gonna benefit. Yun po yung ginugol namin talaga. So, let's get to that topic. Ang gusto kong i-share sa inyo at maibahagi sa inyo ay ang pagiging madamot. Recently, meron tayong tropang humingi ng tulong sa akin and hindi ko napagbigyan. Sabi sa akin, ang damot naman nito. Minsan lang ako manghingi ng tulong sa'yo. Pero I still declined in a good way. And I know he understands kasi we talked after. So, pero gusto kong sabihin sa inyo kasi meron mga extreme levels ng ganun eh. Yung nasasabihin ng madamot, nagiging altercation, nagkakatampuhan, yun po ang iniiwasan natin. So, little insight lang po sa mga taong nagdadamot o sa mga taong hinihingan mo ng tulong at hindi ka napagbibigyan. So, pag nanghihingi po tayo ng tulong, okay lang humingi ng tulong ha. Pero pag sabi ko nga, along the way, the road to success is not gonna be easy. You'll get rejections, doors will get slammed on your face. So, hindi po madali ang road to success. Pero pag nanghingi ka ng tulong at di ka napagbigyan, isipin mo rin, nung humingi ka ba ng tulong, kasi ang paghingi po ng tulong is 50-50. Pwedeng hindi, pwedeng oo. O, di ba? Pero kung hihingi ka ng tulong at nag-i-expect ka na ng sagot at hindi mo nakuha yung sagot, doon ka madi-disappoint, doon mo masasabing madamot yung tao. Sa madaling salita, as much as possible, huwag natin gawin yun. Kasi yung tiyang hinihingan natin ng tulong, tinabaho niya yun kung paano siya makarating dun sa top or sa success, sa form of success niya, tinabaho na yun. So why take it against this person na nagtrabaho siya, nagsumikap siya, nagsakripisyo siya, humingi siya ng tulong, he invested time, effort, dugot, pawis to get to that point, and when he finally gets to the point where he's close to his success, hiningan natin ng tulong, hindi tayo napagbigyan, isasabihin natin madamot. Yung mga resources po na meron tayo, I'm not saying it's just financial, but time as well is also an ask na hinihingi natin sometimes. Hindi mo kayang gawin to, patulong naman ako nito, kailangan mo magbuhat, tulungan mo naman ako magbuhat, sirain ganito ko, tulungan mo naman ako mag-ayos. Yun po yung mga tulong na hinihingi natin along the way. And yung tinabaho niya to get there, hindi po madali yun. Pag nag-decline sa'yo, may pinaglalaanan po yun. Hindi dahil gusto niya magdamot sa'yo. Sino ba naman taong ayaw tumulong? Siguro meron, pero sobrang baba naman ng percentage na yun. Ayaw makatulong. Hindi sa ayaw kang tulungan. Meron lang project yun. Meron lang pinaglalaanan yung resources doon. And maiintindihan mo to at some point as you na nanghihingi ng tulong. Pag nakarating ka rin dun sa success or sa form of success na gusto mo or malapit ka na dun, at meron din nang hingi ng tulong sa'yo, pag dinecline mo, maiintindihan mo rin.
So easy lang tayo sa mga binibitawan nating salita kapag hindi tayo napagbibigyan. Rejection. Tinadhana po ng Diyos kung bakit, o di ba? Tinadhana po ng Diyos kung bakit hindi kanya tinulungan. May rason 'yun. Kung hindi pwede sa option number 1, move on to option number 2. Kung wala ka na talagang choice, kundi manghingi ng tulong, well, you have to prepare yourself for rejections kasi laging 50-50 po ang paghingi ng tulong. So, yun lang sa akin. Hindi po ako madamot. And walang taong nagdadamot. It's just that yung tulong na kailangan mo, na hinihingi mo, may pinaglaanan na po sila. Pwedeng may investment silang paparating. Kung time po ang hinihingi nyo sa tao, ayaw nila kayong pagbigyan, o hindi muna ngayon, pass muna ngayon, sa susunod na lang. Siguro, they're working on themselves towards, protecting their inner peace. Baka nagbe-build sila kasi self-improvement also is, setting boundaries is also part of that. Baka siniset up nila yung walls nila. Diba? Protektahan yung inner peace nila. Respetuhin natin yun. Huwag nating bagbagin yung wall nila. Hindi naman sobrang taas na wall na hindi mo na maabot. Pero just the right amount of boundaries is all they're trying to do. So, pag ayaw, pag di tayo napagbigyan, move on po tayo sa susunod. Huwag natin ibato sa kanila yung pagiging madamot. Kasi meron mga taong nakakakuha ng tulong sa gantong tao na regular pag may hinihingi silang naibibigay. Pero pag dumating yung point na walang maibigay, madamot na agad. Diba? Masama ka na agad. Paano naman yung mga panahon tinulungan ka niya? Diba? Nakalimutan mo na ba yun? So, ingat-ingat lang po tayo sa mga salitang binibitawan natin, lalo ng ang mantra natin is to, or one of our mantras is to push each other para magtagumpay. Huwag natin ipagdamot ang success. So, lagi tayong magsalita with humility. So, yun lang po. Wala po taong madamot. Meron lang taong nag-work towards improvement. So, with that being said, I hope this helps. Laban lang tayo, bayaan nyo sila. But live, laugh, and love always. It is what it is. So, adios, paalam, goodbye. Ito na! Tapos na!